So, ano ba yung topic natin ngayong umaga? Sino nakakaalam? Ayan. Ito ay mga ano lang ito, introduction. Ayan. Ano ba ang topic natin? Godly Father. Ayan. Bato-bato sa langit, ang matamaan ay sa pole. Ayan. Maganda itong mga advice pa sa ating mga tatay. Kasi ito ay hango sa scripture na mula sa 1 Samuel, nandiyan, no? 1 Samuel chapter 2, verse 27 to 29. Hanggang 28 ang nabasa natin kanina. Kaya 29 po yan. Subukan natin basahin ulit. Ready? Begin. Now, Tagalog naman. Ready? Begin. Piling bahagi ng mga loob para sa atin. Pinagpalang ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Lord, sa oras na ito ay sa iyo namin inihahandog, inaalay o dinidictate ugad ang oras na ito sa aming pagnilay-nilayan at aming pagsalusaluhan ng iyong mga matamis at pinakasariwang mga salita na ito ay inahayag mo sa amin ngayong umaga. Pagpalain mo ang bawat pakinig namin, buksan mo ang aming tinatawag na spiritual ear, spiritual eye, and spiritual hearing na kung saan ay makinig ng iyong mga salita. Ito po ang aming daing at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan muna natin ang ating salita. Ayan. At ito ay tingnan po natin yung tinatawag, halimbawa na ikaw ngayon, si Eli, o si Sacerdote Eli, o si Pastor Eli, o si Paring Eli, na may anak na hindi sumusunod sa Diyos, pero sumusunod sa iyo, ano sa palagay mo? Yan ang mga tanong. Diba? Pero babalikan muna natin, siyempre babalikan muna natin yung salita na mula sa 27 to 29. Sabi rito, minsan si Eli ay nalapitan ng isang propeta. Sino yung propeta? Sino yung propeta ang lumapit sa kanya? Si propeta Samuel. Diba? Ng Diyos at sinabi sa kanya, ganito ang ipinasasabi ni Yahweh, nangusap ako sa ninuno mong si Aaron. Ang sinabihan nito ay si Eli. Diba? Si Eli ay isang saserdote ng Israel. Ibig sabihin, si Samuel ay halos lumaki rin sa kanya. Okay. At sabi niya rito, nang siya ay alipin pa ng Paraon, ang hari ng Ehipto, sa mga lipit ni Israel, ay siya ang pinili kong maging pare. Anong sabi doon? Maging pare. Siya ang nangangasiwa sa
magsusunog ng insenso. Ibig sabihin, siya ang binigyan ng karapatan ng mga alay, ng mga handog, ng mga sinusunog, ng mga alay para sa ating Panginoon, insenso at ipon, at maging ang kamangyan. Kaya, sabi diyan, lahat ng handog sa akin ng mga Israelita ay ibibigay ko sa kaniyang sambahayan. Yan. Bakit ninyo pinagnasaang maangkin ang mga alay at handog sa akin? Mas ginagalang mo pa yata ang iyong mga anak. Kahit mas ginagalang ni Eli ang kanyang mga anak kaysa paggalang sa simbahan. Diba? Magkaiba ito. Diba? Magkaiba yan. Mas ginagalang. Sabi nito, mas ginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin. Bakit mo sila pinababayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? Wala namang masama doon kung kumain yung mga anak ng mga pastor. Diba? Kaya lang, huwag niyang nasain yung piling dapat na hinahandog ng isang saserdote sa ating Panginoon para lang yun sa Diyos. Diba? Pili yun ang ibig sabihin kasi nung unang mga panahon ay ang sinusunog po yung mga piling handog. Hindi po yan kinakain. At yung mga handog na kakainin ay nakasiparin po yun. Diba? At yun ang ginawa ng mga anak ni Eli na isang pare o isang saserdote. Kaya yun ang naging tinatawag na mabigat na kasalanan na ginawa ng tatay. Diba? Kaya tingnan po natin dito, isang introduction. Kapag ikaw si Eli ngayon, example, kahit ikaw nanay, kapag ikaw si Eli ngayon, ito yung tanong. Na may anak na hindi sumusunod sa Diyos, pero sumusunod sa iyo, ano sa palagay mo? Ito yung mga tanong. Ano sa palagay natin? For example, tatanungin, sino ba yan? Gusto kong tanungin dito. Tingin mo na kayo sa akin. Okay, mahiya. Kaya, hindi ko naman kayo tatanungin lahat. Ayan. Yun ang kayo makakasagot. Diba? Ano sa palagay mo? Sumusunod siya sa Diyos? Hindi sumusunod sa Diyos, pero sumusunod sa iyo, ano sa palagay natin? Ano ate pa? Useless. Useless. Ano ba? Ano pa ibang sagot? Useless, sabi ni Ate Steph. Sino bang makasagot? Maring wala na, no? Okay, ituloy tayo. Yan na tayo. Eli, sabi nga dito, would have a lot to say to us as the fathers today. Sabi niya, he would be speaking from personal experience. And he would probably speak with a lot of passion and regret for the mistake he made as a man. Sabi no, inamin din niya. No? Kung ikaw ngayon, kung ako ngayon si Eli, ito rin ang sasabihin ko. Diba? Sabi nga niya, ito ay isang experience sa buhay niya na nagbibigay din sa kanya ng tinatawag na regret, no? Yung tinatawag na mistake na bilang tatay. Diba? Kaya, maaaring ganun din ang mga kaisipan natin. Maaaring ganun din yung iba, pero yung iba natutuwa yun, diba? Kapag yung mga anak nila ay uminom ng alak, paniwala sa kanila. Pero yung ibang tatay galing na galing ito. Pwedeng parusahan. Pero sa ngayon kasi mga panahon, no? Makinig kayo sa akin. Isa na itong tinatawag na tanggap sa ating lipunan. May bakla ka uma, may tomboy ka uma, tanggap ito sa lipunan. Pero sa iyo bilang tatay at nanay, ano kaya sa palagay mo? Diba? Tanggapin mo man sa hindi, yun na siya. Tama? Hindi talaga natin maiiwasan at hindi natin pwedeng
Hindi rin pwede natong makuyod. Diba? Hindi rin natin pwedeng pitayin. Hindi rin natin pwedeng patayin. Kasi, bawal po yan. Hindi rin natin pwedeng sakta. Hindi rin pwede natin kulayin. Diba? Kasi pag kaya ay nagruma, kasalanan pa rin natin. Tama? Ito yung tanong. Ano ang gagawin natin kapag ikaw ay si Eli, kayo yung ginawa ng kanyang mga anak? The son of Eli, he performed about the sins as a sinner of the world. Pero po yan, no? Isa kang saserdote, isa kang pastor, isa kang tatay, pero yung kanyang mga anak gumawa ng kasalanan sa harap ng Diyos, sa harap ng bayan, sa harap ng propeta. Nakita ng propeta ang gawa ng kanyang mga anak. Kung tutuusin ay mga na niya, yung mga tinatawag ng mga iksuon. Diba? Kasi si Eli ang nagpalaki kay propeta sino? Samuel. At sa paglaki ni Samuel, anak pa lang siya, sa sinapupunan pa lang siya ng kanyang nanay na si Ana at ng kanyang tatay na si Elkanah ay propeta na siya. Kaya lumalaki siya na bilang propeta. Kaya alam niya yung magiging kahinatnan ng bansang Israel at ang mga batang Israelita. So, ito yun. Diba? Kaya kapag ikaw si Samuel bilang propeta at tatay mo si Eli o si Eli, ano ang pwede mong i-advise? Ito yung mga tanong. Ano po ang pwede mong i-advise? For example, si Pastor G.R. ang ating tatanungin. Gumawa ng kasalanan si Chico, o naman sana. Pastor, ano ang gagawin mo? Ano pwedeng i-advise mo? Doon, sa iyong anak, at pwedeng i-advise ng anak sa tatay. Yan, para makuha natin. Okay, pag gumawa ng kasalanan ako, sabi ko siya. Siguro, alam mo siya, mali yung ginawa ko. Kasi bilang isang tatay, may mga tayo pinatawag na parang tunang sa buhay. Kaya nga may batas ko kaya ito sinasabi may sasabi talaga meron tayong tinatawag na pag mali, talaga huwag mo siyang iipan, huwag mo siyang sabihin, pag mali talaga. Pero doon yung pagmamahal mo sa kanya na huwag mo gawin dahil masama yan. Saka kakasiyaran ng hindi lang buhay mo, mas pagiging pamilya natin. Kaya napakagaya mong sabihin mo na kung nagkamali ka ngayon, although hindi ka naman kasi perfect, kahit tao ka lang. Pero sipin mo rin na pag inulit mo yan, kung di pagkakamali, pag pinaliwala mo yan, lalaki yan, hindi mo mapapansin, pag ikaw pala, hindi kamali ka na. Kaya huwag natin, kung nagkamali yung bata, kasabi natin, huwag natin ikon baga, yung isang tabi lang. Kasi hindi mo na malaya, nagkamali na pala sila. Kaya napakalaga yung sabihin mo sa kanya na, kamali yung ginawa mo. Saan ka nagkamali? Kung sabi mo bakit ka nagkamali? Dito ka nagkamali. Kaya huwag mo siyang ikaw consider baga na, kung baga ano ang tawag yan, huwag mo siya babayaan. Nagkamali ka, kaya sa sunod ko ng uulitin. Then habang kinakausap mo yung bata, habang naliwanagan na, ay mali pa yung ginawa ko. Sa sunod, hindi na nagagawa yun. Pero pag binabayaan ako, sige, huwag ka lang yan na, yung sunod pa naman, ay wag. Kasi nga, hindi na namamalayan, termil ka, lumalaki at lumalaki na pala. Yung mga nagawa ng pagkamali na hindi mo napapansin. At ang mga resulta doon, pamilya mo, sila na rin. Tulad doon sa kaili na sila na talagang pamilya. Pagkakunan natin, Panginoon. Pagkakunan natin ang Panginoon. Kaya ito yung, kapag ikaw si Samuel bilang propeta at atay, o si Eli, ano ang pwede mong i-advise? Diba? Bilang anak, doon sa iyong magulang. Yan. Sino makakasagot? Bilang anak, sa gumawa ng pagkukulang sa tatay, ang tatay. Sino pwedeng sumagot? Yan, si Pastor Inar na naman. Halimbawa, ikaw ang anak,
si Eli ang tatay mo, nagkulang nagkamali sa inyong mga anak, bilang mga anak, anong magiging advice mo? Mag-advise ako sa anak, Sa tatay. sa tatay. Ay, nagsimple lang sa tatay. Ay, hindi mo kami kinait eh. May mali kami, pero pinabayaan mo kami magkamali. So, ipaprank ka mo na yung tatay. Ay, meron kang pagkukulang. Ikaw ay masipag ka sa ministry mo, pero kulang ka sa family ministry. Ibig sabihin, yung pamilya mo, hindi mo nami-minister yung tama? Walang pangawak na ano. Unang-una kasi, kapag servant ka or lingkod ka ng Diyos, ang unang-una mong pinaka matindi mong dapat na i-minister ay hindi ibang tao, kundi pamilya mo na. Tama? Kasi pagka okay ka sa family mo, walang masabi sa iyo ang lipunan. Kay Eli kasi, na ano siya, na maraming nakakita sa kanya ng mga tao dyan. Eh, yung anak mo, nagkakasala, pero anong ginagawa mo ikaw? Isang, ano mga si Eli dyan? Sacerdote. Oo. So, yun. Kaya gaano tayo kagaling magturo sa ibang tao pagka sa ating mga anak, di tayo magaling magturo sa ating mga anak, ay useless yun. Kaya sa mga anak ko, may mga pagkakamali din yan talaga sila. And sila din ay inahambalan talaga na ako sa dahil medyo matika pagka dapat tatay ninyo, nanay ninyo ay pastor at pastora, tapos matay mo galing sa gawa. Diba? So, ano yan, medyo foul. Tama? And sa pastor's kid, sabihin natin, in reality, pag ikaw ay anak ng pastor, ang pressure niyan ay meron kang pressure. Dahil matindi yan. Ibig sabihin, problema yan ng mga pastor's kid eh. Karamihan, yung sila ay ma-pressure sa kung ano yung dapat makita ng kapatiran. No? So, ganun. Pero pinagpamalaki namin ng aming tatay na kami ay anak nila, ay minolded kami. Although may mga pagkakamali kami, hindi namin ma-perfect ang buhay. No, may mga naging may mga consequence din ako. Pero nakabalik kami sa Diyos. Ibig sabihin, naging maayos pa rin kami. Pero itong mga anak ni Eli, pangit. Sila ay yung mga anak ni Eli na pangit. Dahil sila ay may mga pagkakamali matindi. No, na nagresulta ng kamatayan. Tama? Namatayan eh, yung mga anak niya. Tama? Tapos naparusahan niya sila. No? Naparusahan niya sila. So, balik natin sa tanong kanina. Ang tanong kanina, anong advice sa tatay? Para sa kanilang mga anak. Tatay, ganito ang sa advice. Ulitin ko lang, to be sum up, ikaw na tatay, kailangan una mong ituwid ay hindi mang tao, kundi ang anak mo. Okay? So, yun lang. Pagka nagkamali yung anak, ikaw ang sinisili. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Di ba? Masarap na question and answer, ano? Mas lalo natin may iintindihan. Ito yung ito yung mga sagot. Tingnan po natin, ha? So, kanina, mga tanong para sa ating congregation, ito yung sagot sa pangkalahatan. No? Yung tinatawag na general advice. Una, sabi nga rito, ito yung mga tanong kanina. Tingnan po natin yung tanong. Kapag ikaw si Samuel bilang propeta at tatay mo si Eli o si Eli, ano ang pwede mong i-advise sa iyong tatay? Ito yung mga sagot. Sabi nga rito, put God first in your life. Kanino advice to? Kanino? Para kanino to? Para sa atin. Put God first in your life. Kapag ikaw tatay, ikaw mismo ang unang ehemplo. Tama? Ehemplo ko ikaw. Kasi ikaw yung sinasalaminan. Sabi nga rito, even first, a greatest mistake, he did not put God first. He had other priorities. He had other concern. Pag sa tagal pa, ang bahol-bahol ng kasalanan na ginobra ni Eli sa Ginoo ay
iba yung anang priority. Ang priority niya ay minister to other, not minister himself, not minister in his family. Diba? Kailangan talaga yan, una sa Diyos, sabi nga niya, ilagay una ang Diyos sa puso, pangalawa sa iyong pamilya, pangatlo sa iba. Nakuha natin? Una sa Diyos, ang iyong sarili, ito, sa Diyos, sa sarili mo. Ito, ang una ay ang Diyos sa sarili. Ang pagkatapos, masunod ang pamilya. Una sa Diyos, pangalawa sa pamilya, pangatlo po ay sa iba. So, tama po yan, di ba? Ito yung greatest mistake niya. Ginawa niya yung unang prioridad niya sa iba. Hindi prioridad niya si Jesus. Hindi niya prioridad ang ating Panginoon. Ano ang ibig sabihin na prioridad mo ang ating Panginoon? Inuuna mo sa bawat mga desisyon mo. Lord, ikaw muna ang mauna. Pag nag-asawa ako, Panginoon, ikaw muna ang nauna. Maraming mga magulang ngayon na pinapabayaan ang mga anak na mag-engage sa kasalanan. Tama? Mag-engage sa kasalanan. And then the end ay ang pagsisisi. Mali po yun. Kailangan mauna muna ang Panginoon, then God will inline to your plan. And your plan is perfect to the plan of our Lord Jesus. Tama po. So put God first in our life. In our life. Sabihin po natin sa sarili natin. Ready, begin. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ayaw natin madaanan ito. Bilang mga magulang, bilang mga tatay, huwag natin madaanan ito na ang ating mga anak ay namatay sa kasalanan. Tama? So hindi na natin sila masisiti without Jesus. Without Jesus in their life. Why? Because you have no Jesus first in your life. Wala tayong Panginoon din. Kaya pasalamat tayo, mayroon tayong Panginoon sa ating puso, sa ating buhay. You cannot advise to your children, to your daughters, and son, without God in your life. Useless ang iyong advice. Anak, sabihin mo, nak, huwag kang uminom, ay ikaw mamigil. Diba? Nak, huwag kang magpanabago, ay ikaw magpanabago. Nak, huwag kang huwag kang maglaro ng lugatawag na. Sa cellphone na parang. Mobile Legend. Ay, ikaw man ang una-una. Si Papa Galio, o. Miskin sa simbahan, naghahampak. Daming mga pastor na gano'n. Nagasermon ang anang kapwa pastor, naghampang tanay mo itong mga pinagdasok-pasok ng mga kulay-kulay. Diba dito? Hinampang. Grabe, no? Yan ang libangan ng mundo na huwag karawang token. Pero sa totoo yan, that is the evil scheme. Tama? Evil scheme ang tawag niya. Yan, scheme. Pantaraya ni Satanas. So, the next one, tingnan po natin. Put God first in your life, meaning, sabi ko rito, basahin mo natin, meaning, di ba? 1 Samuel 29, honor your God above all things. Yun ang dapat natin talagang bigyan ng pansin, i-honor talaga natin ang ating Panginoon, higit doon sa mga bagay na mayroon tayo sa ating tahanan. Mayroon tayo sa ating vocation. Mayroon tayo sa ating mga jobs. Mayroon tayo sa ating mga labors. Mayroon tayo sa ating mga pinagpapagalan. Unahin talaga natin ang ating Panginoon. Ang daming mga tao ngayon nadadayak pa rin. Imbis na pupunta ng simbahan, ang ginagawa nila, maglalaba. Kasi pasok ka na naman bukas. Ang dami!
Di ba? Sad to say, kahit dito sa atin sa membro, iilan po dito ang perfect talagang mag-attendance. Iilan lang po. Di ba? Kaya, hindi talaga natin magawa yung tinatawag na perfect attendance sa harapan ng ating Panginoon. Kahit ako, hindi ko rin ma-perfect. Doon sa mga tinatawag ng mga organisasyon namin, na mga implementation, hindi rin ako maka-perfect doon. May mga dahilan. Pero, hindi rin natin alam, no? Ikaw at ang ating Panginoon ang nakakaalam niya. Maraming pamilya, failure sa pamilya. Maraming magulang, failure sa pamilya. Tama? Tama po ba? Yes. Aminin man natin sa hindi, aaminin talaga natin oo. Diba? Oo, daming failure yan. Ang daming mga tatay na pupunta sa simbahan, daming mga nanay na pupunta ng simbahan, pero ang mga anak niya, pinababaya ang tulong. Pag nagsalita ng mga masama yung mga anak, baliwala lang sa kanila. Pero pag nagsalita ang inyong anak ng masama, buling puspuro ang santikan ng dila. Hindi rin makamalag sa masunod. Pero huwag niyong gawin. Kakasuhan kayo. Diba? Anong ibig ko sabihin? Supili ng maayos without provoking. Tama, mga tatay! Gising-gising! Kaya mga tatay dito. Na, biskan natin buktaw. Yung mga unga, abang hirap bugtawon. Kasi, abang hirap ang katurong-turongan. Diba? Pag bugtaw ka, pag-bugtawon ka, pag hirap ng bugtawon, pero pag bugbuo, isang kalampak ng neighbor na ito, o nabuo. Yan. Hallelujah. Yung mga cleaners gani natin, ay ginakalampag ni brother gani. Turog ihapon. Kali turog-turog lang gani ito. Bukod man talaga ba turog. Turog-turogan na. Era ka na, diba? What God first means, honoring God. Ano yung pagpuno natin sa Panginoon? Sa lahat ng gawain sa simbahan, mayroon tayong pagsunod. Tama? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ang mensahe ito hindi para sa inyo, ha? Pinapaalala lang natin sa ating mga tatay at nanay bilang mga magulang. Yan, pinapaalala ko. Para maiwasan po natin na tayo pala'y naganayan na ng kaaway. Yan, kahit ano nating hirap. Diba? Ang daming mga resort na yun. Magsakit lang natin yan ng resort, hindi rin magsipa. No? May regla lang, hindi rin magsipa. Ay, di, tabunin at hamo para makasimba ka, hindi yan dahilan. Diba? Sumakit lang ang ulo, hindi ka na magsimba. Hallelujah. Diba? Hirap, ang daming mga dahilan. Kaya nadadaya po ng kaaway. Ang konting, konting advice ng asawa, naggalit na. Bakit? Wala na siyang prayer, wala na siyang communication sa Panginoon. Tama? Ay kung itong araw, itong ang linggo-linggo ay dito nangihina pa ay how much more kung isang buwang absent. Dalawang buwang absent si Ma. Palakas pa ba yun? Patay na ang kanyang spiritual noon. Yan, kailangan naman siyang gisingin. Kailangan may magising. Sinong gigising? Sinong gigising? Alam na naman si Pastor. Ay marami kayo sa loob ng bahay. Maring yung anak ang gigising. Ma, parang hindi ka na nakasimba ng isang buwan Pa, parang hindi ka na nakasimba ng isang buwan Na, parang hindi ka na nagsimba ng isang taon. Kaya, ikaw na ang magigising. Tama? Mga kapatid? Yan. Ito mas maganda itong mga mababait na mga kapatid. The next one. Why do you honor your son? Why do you honor your son? Bakit mo i-honor yung iyong anak? Ito yung tanong tanong yan. Ito yung sagot. Hindi niya sinaway ang mga anak na inaabuso ang mga handog. Ito yung gawain ng tatay. Na anong tawag sa tatay noon? Consent? Kusgi pagit. Kusgi pagit. Konsentidor ako! Konsentidor ka tatay.
Diba? Inaabuso na yung handog, inaabuso na yung tinatawag na karangalan ng Diyos, hindi pa rin sinasaway. Tama? Hindi pa rin sinasaway. Ibig sabihin ng mga handog ng pag-aabuso, ito yung malaking kasalanan ng mga anak ni Eli. Pero mo yan, na para lang sa piling handog na yon ay para sa Panginoon na sinusuho, kakainin nila na hindi para sa kanila. Samantalang mayroon naman sila. Mayroon sila. Ibig sabihin yung piling handog na yun, huwag mo kainin yan. Kunti kaya ayaw makaunahin mo. Ayaw makaunahin. Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano daw ang hindi mo kainin? Yung handog. Ano yung handog na yun? Ano yun? Wow! Di ba? Kaya marami pa rin mga nag-aabuso ng handog ng Panginoon. Yan. Huwag mong abusuhin yung handog ng Panginoon. Kasi babalik din sa iyo yan na ikaw ang kawawalan. Ano yung mga handog na yun? Pastor, ano yung mga handog? Yung iyong mga offering sa Panginoon. Yung iyong mga tayo sa Panginoon. Hindahan-dahan lang nato para huwag bumol. Kasi pagka ginawa rin nato ng mga handog, ang mga tayo, kaduro ang nagkasimamot. Pero dapat tayo matuwa. Diba? Dapat tayo matuwa. Hallelujah. Ako natutuwa ako pagka maraming pagkain sa lamesa eh. Hey, wato na yung matago na yung kwarta ka na, kung mamatay kay aga, sino makaon ka to? Diba? Hey, wato ko na mo ang iwan ko na itong iwan mo itong kumpay ko. Papatay ko ng kabayo. Isabat mo ko isa. May kambing pa, pastor. Diba? Hallelujah. Huwag naman sana. Diba? Inaabusado ang mga handog. Kinakain nila yung dibdib sa kanila. Ate Gisa, ilang matubo ko sa tindahan. Kaya nakita ko si Ate Gisa. Wala kasi sa tindahan yan. Baka mamaya kinakain mo yung handog mo. Ibigay mo sa Panginoon handog mo. Pagpapalayo ka ng Panginoon. Advice ko yan bilang tatay. Sekreto kasi yan. Pag ikaw ay naging tapat sa handog mo, tulad ng mga pagkahandog namin dito, lugar Villa Torre, lahat po tayo ay tumulong sa paghandog ng ating anniversary. Kaya pinagpalan, kaya nakangiti kayo, kaya ang maganda ninyo ngayon, kaya ang magwapo ninyo ngayon. Totoo po yan. Hindi yan biro-biro. Totoo po yan. Kasi kayo ang nag-ahandog eh. Kaya binabalik ng Diyos ang mga handog nyo. Hindi yung inaabuso. Yung tinatawag dito ni Propetang Samuel na inabuso, yung mga handog ay yung mga piling handog tulad ng mga tithes nila, yung mga sacrificial offering, yung mga sinusulo, tithes of tithes, yung mga kanyang mga handog. Kinain talaga, pinakon talaga mga umarit ni Eli, kaya bang kahangit ang Ginoo. Nagkaraman. Diba? Kaya hindi naman natin nasaring mamatay yung ating mga loved ones dahil pinakain natin yun. Kapag patawan ng ating Panginoon. Pero, magkakaroon tayo ng tinatawag na wake-up call. Ayan, para tayo kinigising. Kung tama yung sinabi ni Pastor, pag sa Panginoon, mayroon tayong atin. Diba? Mayroon tayong atin. Ilan ba yung atin? Ilan ba yung atin? Kuya KK, ilan ba yung atin? Ha? Siyam. Isa lang yung sa Panginoon. Tapos, kukunin mo ba yung isa? Siyam ang nasa atin, mas marami ba? Okay, put God first in your life means, basa. Yan. Ano doon? Si Eli ay nagtiling, ibig sabihin, sinundan na ang kasalanan, anang mga sa anang kabuhi. At isa imaw naging bahagi, kasalanan, anang mga. Anong nangyari kay Eli? Pinananggalan siya ng Diyos ng posisyon.
Tatay, hindi na siya naging pare, hindi na siya naging pastor, iba na ang naging pastor, iba na ang naging pare, siya, si Samuel na ang naging over. Ayaw naman natin noon. Ayaw natin ganun ang nangyayari. Yung ibang tao mag-take over ng pamilya mo, yung ibang tao mag-take over ng yung pamilya mo, hindi po. Ikaw mismo ang mag-take over mo. Tama? Ayun. Pinapaliwanag natin. Put God first in your life, setting the example for your children. Amen? They begin. Wow! Diba? Palapag ako natin ang ating Panginoon. So, ang hirap talaga. Ang hirap mong sabihin sa mga anak mo, anak, simpa tayo. Huwag kang pagsimpa. Ang hirap yun. Anak, huwag kang gumawa niyan. Ay, ikaw ang gumagawa. Diba? Kaya ang hirap, no? Diba? Kaya sabi nga dito bang hirap, no? It's hard to ask your children to follow Christ. Na ikaw mismo ay hindi sumisimba. You are not doing it yourself. Hindi mo ginagawa ito sa iyong sarili. As godly fathers, we need to be able to say to our children what Paul said to the people at the church of Corinth. Anong sinabi ni Paul sa simbahan ng Corinto? Sabi niya, follow my example as I follow the example of Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Di ba? Sinunod niya. Sinunod niya yung example ni Jesus Christ. Kaya sundin niyo ako. Kasi sinusunod ko ang ating Panginoong Jesus, sabi niya, doon sa simbahan ng Corinto. Ayan. Kaya lahat, jack of all trades po, ang mga tatay. Tama po? Jack of all trades ang mga tatay. Anang sugo, anang tuman. Ito yung mga sagot. Makikita po natin. Number 2. Na nakalagay dyan? Be sure to discipline your children. 1 Samuel 3:11-14. Ito yung pagpag-disiplina. Kung titingnan po natin sa scripture. Sabi nito, this was Eli's second big mistake. Not only did he fail to put God first in his life, but his sons were sinning against God and he failed to restrain them. Failure po siya sa pagsaway doon sa kanyang mga anak. Bakit? Ito yung sagot. Sabi po rito, basa po natin. Text. Ayun ang una talaga, put God first ito. Diba? 1 Samuel 22:22-25. Ako, 22-25. Sabihin nga dito, sabihin natin kung ano ang ginawa ng Diyos para sa ating yes. Diba? And then, kailangan unahin ba ito o kailangan ngayon lang? Kailangan unahin. Nasa sinapupunan pa lang yung ating mahanap, sasabihin mo na ang totoo. Ayan. Para ito ang magiging, sabi nga rito, basa. Ito yung ginagawa ng tatay at nanay sa mga anak. Teach them about repentance. Turuan sila tungkol sa pagsisisi at turuan din sila about sa pananampalataya. Tama? Mamaya, may kikwento ako sa inyo. And then teach them about confession and teach them about forgiveness. Turuan talaga sila. Kahit sa sinapupunan pa lang, kahit sa inyong mga, si Bibi, sino ba yung pangalan ni Baby? Ma'am Ay, sino yung pangalan ni Baby?
Atasya. Si Baby Atasya, may pupuntaran. Yan, kahit wala kayang buang sa sa pagbasa, pero mayroon na siya tinatawag na spirit of wisdom. Wisdom na mula sa ating Panginoon. Spirit of wisdom na alam na niya yung sinasabi ng magulang. Okay. Kaya, next, number 4, the earlier you start, the better. So, hindi po natin pwedeng ipauling. Eli finally rebuked his son for their sin, but it was too little too late. Little too late. It's late already. Tinuruan niya, pero ang Paulo, marami na ang na-damage sa kanyang organs. Marami na ang na-damage sa kanyang personal na kalaunan. Marami na ang na-damage. Marami. It's too late. Di ba? Huli na yan. First of all, sabi ko rito, their heart are more open when they are young. According to Luke 18:16. Ano ba yung mga turo dito ng ating Panginoon? Secondly, you will save them a lot of trouble along the way. Yung turo dito ng ating Panginoon, huwag ninyong pabayaang iharap sa akin ng mga bata habang sila yung mga bata. Amen! Yun. Kaya kung ano tinuturo natin sa ating mga anak, dapat bini pa lang. Kasi pag malaki na, gusto ko kaya kami ng tutuloy yan. No? Kasi teenager na yan eh. No? Kaya kung ano yung nakasanayan yun ng maliit, yun ang gagawin niya. Kasi nga, yun ang itinuro. Ba? Kaya, hindi pa nila na kaya gawin yung mga ginawa ng kanilang tatay. Yung kanilang tatay na yan, maliliit pa lang, dito pa lang marunong na mag-browse. Pero sila dito marunong na marunong na kumanta. Kasi depende yan sa pag-train ng mga magulang. Tama? Tama, mga magulang? Si Ate Si, tama yan. Pag hindi ka magtama, ikaw ang tamaan doon. Praise God. Ha? Sabi ka na, you will save them a lot of trouble along the way. Pag tinuruan mo sila ng maaga. Diba? Pag tinuruan mo sila ng maaga, talagang naliligtas sila doon sa daan na yun na kanilang tatahakin. Diba? The next is, are we ready to conclusion? Ready, begin. Sige. Number 1. Amen. Palakpakan po natin. Kaya rito, live as listen to His counsel and put in practice. Mga ating mga minamahal sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na at bata pa sila, tinuturuan sila. Ikaw mismo, kaya bang hirap ka magturo, ang mga tatay, nahihirapan magturo sa ngayon. Bakit? Malalaki na yung mga anak natin. Pero kung mga maliliit pa lang yan, ay dinala mo na sa simbahan yan. Kapatid, hindi yan friend sa paglaki nila. Kaya lagi po sinasabi sa mga pamilya, ang mga anak na hindi nyo dinadala sa simbahan, friend yan sa pamilya. At sa bandang muli, kayong papatay nila. Bakit? Mag-engage sila sa drugs, mag-engage sila sa mga inumin, mag-engage sila sa paglalasing. Pag-uwi nila, hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Tama? Kaya yan ay iniiwasan natin. Yan ang tinuturo ng mga simbahan. Yan ang tinuturo ng ating mga pastor. Yan ang tinuturo. Dahil sila, hindi mahirap lagi ng bata. Alugin mo. Mahirap mong akayin yung mga matatanda na. Pero yung mga bata na, kasi hindi mong dalhin. Bigyan mo lang yan ng may piso, bigyan mo lang ng tindihan, madala mo na yan sa Panginoon. Tama? Mas messenger, mga minamahal ko sa Panginoon. Kaya yung may mga apo na maliliit,
Sabihin nyo, ako, dalhin natin sa simbahan. Darating ang araw, pag-aari kayo ng pagpapala sa atin. Palakpakan po natin. Ayaw na natin yun. Hallelujah. Pwede natin, ako yung Tagalog natin, worship song, kinanta natin.